Kaya ating pag-uusapan mula dito sa banal na kasulatan sa unang Korinto kapitulo 15, 57 at 58. So, unang makikita natin dito na ating pag-uusapan ay victorious church empowerment. Yan. So, sabi niya sa 57, andun po yung tagumpay. Yan. Pag sinabing victorious, ay andun yung katagumpayan sa ating buhay. At siyempre, bilang magkakapatid sa Panginoon, ang tagumpay natin ay nagbubuhat sa Panginoong Hesukristo. Yan, nagbubuhat po sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, na siya ay nagbibigay sa atin ng tagumpay, andun po yung salitang victorious. Yan, victorious. So, sino po yung mga magtatagumpay dito na binanggit ng banal na kasulatan? Asa natin makikita dito ang church? Yan, binanggit niya dito sa verse 58. Kaya nga, mga kapatid. Yan, pag sinabing mga kapatid ay magkakapatiran. Yan, yung mga magkakapatid sa Panginoon. So yun po. Kaya nga, ang church, mayroon po siyang katagumpayan. So lalong andun po yung tinatawag na empowerment sa ating buhay. Yan, andun po yung katatagan. Kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, anumang pandemic na parang hindi wala nang katapusan, ay sabi dito, hindi tayo natitinag, andun pa rin yung pagpapakasipag natin sa gawain ng Panginoon. Kaya victorious church empowerment. So andun po yung katagumpayan sa ating buhay. So papaano tayo magiging matagumpay? So papaano nga po ba? So may ilang bagay tayo. So paano tayo magiging matagumpay at na isang iglesia at magiging matatag? Yan. So paano po ba? So sabi ni Pablo, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatibay kayo at magpakatapang, sabi niya dito. So kung unang dapat po nating bigyan ng pansin, kung paano tayo magiging victorious, paano mangyayari yung victorious empowerment, number 1 na dapat nating makita ay yung salita pong time. So sabihin mo, time. Yan. Yung ating panahon. Kung susuriin natin at pag-aaralan ang panahon mula noon hanggang ngayon, mayroon pong kakaibang nangyayari sa ating panahon. Kaya importante po yung time. May kapanahunan ang lahat ng bagay. May panahon. Kaya tayo, kung susuriin natin yung time natin, ay pag lumilipas yung panahon natin, nagdadagdag po tayo ng taon. Yan. Nagdadagdag tayo ng taon. Kaya mahalaga po yung time sa ating buhay. May kanya-kanya tayong panahon na ito yung panahon natin. Yung pagtahak natin sa panahon na ating nilalakbay ngayon, ay para bang napakahirap ipaliwanag. Kaya nga ang tanong ngayon ay tatagal ka ba? Tatagal ka ba? Yan. Kaya ayun, kaya may ilan sa atin na andun yung panahon na nanlalamig na tayo, nanlulupaypay tayo, pinanghihinaan tayo ng loob, pero mahalaga po yung time natin. Kaya para maiporso natin yung church empowerment, mahalaga po na maglaan po tayo ng time. Time to each other. So may time tayo sana sa isa't isa. Amen po ba, no? So bigyan natin ng panahon, lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon. So yun po, mahalaga po yung time. So paano natin gugugulin tong time natin na ito? So sa pagkakaroon ng empowerment church, importante po na maglaan tayo ng ating panahon. Kasi lahat yung panahon natin, lumilipas yan eh. Kaya hanggat nagdadagdag ka ng kaarawan, hindi po papalakas yun, kundi papaunti ang iyong panahon na ilalagi mo sa daigdig na ito. So si Apostol Pablo, mapansin natin na talagang ang iglesia kasi ng Korinto ay, bagamat itong iglesyang ito ay talagang siya ginamit ng Panginoon, kaya andun po yung kanyang magandang layunin. So dito sa iglesia ng Korinto, tinatalakay dito ni Pablo yung problema ng buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumitaw sa iglesyang itinatag ni Pablo.
Nung panahong iyon, mapansin natin na ang Korinto ay isang pangunahing lunsod na Griego. At siya rin ang punong lunsod ng Akaya, isang lalawigang Romano. So itong naturang lunsod na ito, kung titignan natin ang Korinto, sila ay talagang bantog sa maunlad na pakikipagkalakalan at kabihasnan. Kaya lang, naging palasak yung tinatawag na imoralidad at iba't ibang relihiyon ng mga panahon na yon. At ang mga pangunahing ikinababahala ni Apostol Pablo ay yung pagkakati-hati at imoralidad na umiiral sa iglesia. Gayun din yung mga problema nila. Ang daming problema na pinagdaanan ng iglesia ng Korinto. Andun yung problema nila tungkol sa pag-aasawa at sa mga ugnayan ng lalaki at babae, mga bagay ukol sa budhi, yung kaguluhan sa iglesia. Ayun, ang dami nila mga pinagdadaanan sa buhay. Pero alam niyo po, andun po yung kanilang pagkilos. Pero ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, mahirap po na yung panahon natin ay masasayang lamang doon sa walang mga kapararakang bagay. Amen po ba, mga kapatid? Pahalagahan natin yung mga pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya. Kaya nga, ang mensahe ni Apostol Pablo, sabi niya sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2, sabi niya, yamang kami makatulong sa gawain ng Diyos. Pinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. So mahalaga po yung panahon. Kaya nga sabi niya, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Kaya tayo, nauubusan na tayo ng panahon. Ano po? Kaya importante po, sa church empowerment, para maging matagumpay, ay kailangang suriin din natin yung panahon. Yung panahon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya. Okay, pangalawa po. Yung pangalawa, yung trust. Yan, yung trust. So, mahirap pong makapagpurso ng empowerment ang isang iglesia pag nawala po yung trust. Ano po, yung tiwala. Kaya pag ibayuhin natin na tayo bilang isang iglesia, lahat tayo ay mayroong magagawa. Amen po ba na? Kaya yung trust, ilalong pag-ibayuhin natin. Huwag nating aalisin sa ating buhay. Kahit hindi natin alam kung kailan matatapos ang pandemic, yung mga bagyo, hindi natin alam kung may darating pang mas malakas. So hindi natin alam. Pero mahalaga po sa panahon natin ngayon na huwag nating aalisin yung trust, yung tiwala, lalong-lalo na sa Panginoon, na siyang lumalang ng langit at lupa at nakakaalam ng ating pong sitwasyon. Kaya mahalaga po, mayroon tayong trust. Napakapalad natin, napaka-blessed po natin pag mayroon tayong tiwala sa Panginoon. Kaya anumang dumating na unos ng buhay, bagyo ng buhay, dapat po, huwag nating aalisin yung ating pong tiwala sa Panginoon. Huwag nating aalisin yung tiwala natin sa Panginoon. Kasi lalo na sa magkakapatid sa Panginoon, bagamat may mga pagkasablay tayo, pagkaproblema natin, minsan tayo lubos ba na isinasarado na natin yung tiwala natin sa isa't isa. Pero bilang isang iglesia, mahalaga po na wag nating aalisin yung ating pong tiwala sa isa't isa. Kasi pag naalis yung tiwala natin, malabo na pong mangyari yung empowerment sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, nakita ni Pablo ng iglesia ng Korinto, umiiral ang imoralidad. Dito lang nangyari yung mga nagdidimandahan sila, nag-aaway-away. Pero ito problema yan ng buhay. Pero sabi ni Pablo, sabi niya, magpakatatag kayo. Huwag kayong matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Empowerment po ang tawag doon, mga kapatid. Kaya hindi po yun ay malaki pa rin ang tiwala ni Pablo sa mga kapatid sa Panginoon na kahit dumadaan sila sa pagsubok ng buhay, mga problema ng buhay,
Alam niya na sila ay muling makakabangon. Kaya yun po ang nagtutulak, yung trust, yung tiwala. So malaki po ang maipoproduce nito para lalo tayong maging matagumpay. Kaya pag nawala yung tiwala natin sa Panginoong Jesucristo, pwedeng maapektuhan yung ating salvation, yung ating kaligtasan. Kaya nga, yung ginawa ni Jesucristo, napakalaki ang impact nun sa ating kaligtasan bilang mga mananampalataya.